Hello guys! Welcome and welcome back sa aking YouTube channel. And I'm your coach Rhea. So for today's video, I'm going to share to you yung mga concepts ni IMG, kung ano ba yung mga tinuturo natin dito para makapag-save and invest tayo sa tama. And of course, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, consider to subscribe on my channel and click mo na rin yung notification bell para updated ka po sa aking mga susunod na videos. So, naggumagawa po ako ng mga tutorial videos about IMG and mga concepts din po ni IMG tulad ng video na ito. So, ayan, before we begin, let me introduce myself first. So, I am Rhea Joy D. Fontillas. Isa po akong financial educator dito sa Hong Kong and yes, I'm doing IMG mission as a part-time. Kaya nga nakikita nyo dito sa screen, OFW-preneur. So, isa rin po akong life license underwriter and registered associate financial planner. So, meron po akong QR code dito. Scan nyo po ito para po to know more deeper about me. And meron din po akong YouTube channel wherein nag-upload po ako ng mga tutorial ng mga co-members and mga IMG concepts. So, yan. Welcome to our membership orientation. IMG where innovation meets inspiration. Totoo po yan, no? So, si IMG, personally, binago po niya talaga yung buhay ko, especially yung mindset ko. How the way I save my money. So, yan, who we are. So, IMG stands for International Marketing Group. So, na-establish tayo last 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. And ito po yung ating corporate office. So, it is located at 6th floor Omnis Prosperity Tower, 377 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Kapag po napadpad kayo sa Manila, makita nyo po tong building na to, pwede po kayong bumisita. And of course, meron tayong mga branch offices dyan sa Pilipinas. Andyan na yung The World Center Makati, Kings Court. Ayan, lahat po ng nakikita nyo dito sa screen ay branch office po natin. And of course, ganun din po, meron din po tayo dito sa international. Isa na nga po dito sa Hong Kong, no? So, 60 countries worldwide and marami pa pong darating na financial centers. Kung saan kayo malapit, kita nyo dito sa screen, pwede po kayong bumisita. What we do? Ano ba yung ginagawa natin dito sa IMG? Yung mission natin dito is to help families attain financial freedom. Kaya nga po pinasa sa inyo yung video na to kasi gusto kayong matulungan ng inyong family or kaibigan or kung sino man yung nag-send sa inyo ng video na to. Walang nagpasa sa iyo at na-search mo lang, pwede mo akong i-contact sa aking personal Facebook. Ilalagay ko yung link dyan sa ibaba. So, meron tayong massive financial literacy campaign. So, congratulations kasi pwede kayo or kasama na kayo sa 30 million by 2030 na yan. And of course, no, ilagay nyo yung or i-type nyo or i-send nyo sa akin yung inyong email address and name and ang inyong contact number para po masali kayo dito. So, yung lahat ng i-discuss ko po dito ay nilalaman po ng libro na to. Pwede ko po kayong bigyan ng ebook ng libro na to. So, ang ganda kasi sa cover pa lang, no? Sabi dito, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Napakaganda po ng librong to. So, financial education is not just for the wealthy. Totoo naman po yan. Hindi lamang po pang mayaman yung financial education. It's for everyone. Wala pong pinipili si IMG. Tinutulungan po tayo kung sino po yung gustong matuto kung paano ba mag-save na and invest sa tama. So, marami tayong mga challenging future, no? Pero 4 lang yung i-discuss ko dito. Yung 4 major challenges. Number 1 is uncertain labor market. So, automation. 'Di ba? Sa mga fast food chain, nakakita na po kayo ng mga kiosk na wherein pwede na kayong pumindot-pindot lang. Tapos yung order natin mamaya, no, nandyan na. So meaning to say, mababawasan na yung mga workers, di ba? Instead na mag-hire pa sila ng workers, meron na tayong mga kiosk na pwedeng gamitin. Ganon din po sa ating mga OFWs, di ba? Pinapalaganap na po ngayon yung Saudization.
or yung tinatawag na kumukuha na sila ng locals na mga kalahi nila, tapos magtatrabaho sa kanila, then tayong mga OFWs, pwedeng pauwiin na din po tayo sa Pilipinas. So uncertain, hindi po natin alam bukas makalawa may trabaho pa ba tayo or wala na. So meaning to say, wala na tayong kita kung ganoon. So number 2 is low savings and high debt. Maliit ang savings pero malaking utang, 'di ba? Malaking impakto sa ating retirement. Maraming mga tao, no, especially mga matatanda na, no, nagwo-work pa beyond 65 years para lang ma-survive. Number 3, the high cost of education. 'Di ba hindi naman po pababa ng pababa yung tuition fee sa Pilipinas. So kailangang paghandaan po natin 'to kasi nga po ito po yung sabi dito, no, college planning will hurt the younger generation. Totoo po 'yan. Kung hindi po natin napaghandaan yung pang-college ng ating mga anak, siyempre masasaktan po yung ating mga anak, no? Gusto nilang kumuha ng mga matataas na course, kaso nga lang hindi natin maibigay, sabihin natin, no, anak, sa short course ka na lang or yung mababang course lang kasi hindi natin kaya. So, napakasakit yun bilang isang anak. So, kailangan maglaan tayo ng pang-college or pang-education ng ating mga anak. Number 4 is increasing cost of living. Ito yung make many people have difficulty in saving money for their future needs. Totoo po yan, no? Ngayon, ramdam nyo po ba yung pagtaas ng bilihin sa Pilipinas, no? Na-issue nga po yung sibuyas, di ba? Na tumaas yung presyo nito, no? So, how much more in the future? So, paano na lang kung nagkaroon tayo ng mga emergency, no? Mga pangangailangan, no? Nagkaroon tayo ng repair ng bahay, sasakyan, nagkasakit or yung tuition fee, lalo na kung hindi po napaghandaan, and etc. Ano po yung option natin? Diba? Utang. So, living in the wealthiest countries in the world, like US, many people may still retire poor. No? Bakit kaya? US na po ito, napakalaking bansa ito. No? Pero marami pa rin retire doon na mahirap. Hindi lamang po sa atin, dyan sa Pilipinas. No? Kundi kahit saang bansa man yan. So, isa lang po ang dahilan yan. Kulang po tayo or we are lack of financial education. So, control yung future. Sino nga po ba ang nagko-control ng ating future? So, your future is not in the hands of your employer. Totoo po yan. Kasi sa employer, ang ginagawa lang po ay pinapasahuran lang po tayo. Your union, wala po yan sa samahan. Hindi po salalay sa samahan. And of course, hindi rin nakasalalay yan sa gobyerno. Lalong-lalo na, no, hindi tayo kayang isustain, no, sustentuhan ng gobyerno natin dyan sa Pilipinas. So, it is neither in the hands of your bank nor your broker. Totoo po yan. Wala po yan sa kanila. So, sabi dito, the future is in your hands. Totoo po yan. Kasi yung future natin nakasalalay po sa ating mga kamay. Kasi we make money. Tayo yung kumikita ng pera. So, kailangang mag-save tayo ng pera. And of course, yung sinesave natin na pera, dapat mag-accumulate yan. No? Kailangan kumikita yan. Ilagay mo sa investment vehicles na kumikita. And kailangang protektahan din natin yung pera na yan. Bakit? Kasi para hindi po tayo mababalik or mababak to zero kung sakaling may emergency. And sabi dito, be your own money manager. Ito po yung isang tinuturo dito sa IMG. Understand how money works. Kailangang unawain natin, no? Aralin natin kung paano ba kumita yung pera para make money work for us na, di ba? Gusto niyo po ba yon yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin? Kasi alam niyo ba, ang pera, hindi yan napapagod, hindi yan nagrereklamo, hindi yan nagbabakasyon. So, kailangan aralin natin. And of course, kailangan mag-take action po tayo. Kasi wala naman pong yumayaman sa puro aral-aral lang. So, you can build up a strong financial foundation through this building blocks. So, tulad din ng pagpapatayo ng bahay yan. Uumpisahan po natin sa pinakapundasyon. Meron na po ba tayong namalayan
sa mga ikaw na nakikinig or nanonood sa aking video. May namalayan ka na po bang nag-start sa bubong, no? Yung pagpapatayo ng bahay ay nag-start sa bubong. So, wala pa naman po, di ba? So, ganun din po ang ating finances. Kailangang unahin din po natin yung pinaka-pundasyon. So, ito yung pinaka-pundasyon ng ating finances. Proper protection on life, health, and disability. Ano ba to, Coach Rhea? So, proper protection on life is kailangan dapat insured po tayo. Meron po tayong life insurance dito. Kasi kung sakali man na kinuha tayo ni Lord ng maaga, meron pong makukuha yung ating family. May maiiwan. Ito yung instant money na tinatawag, no? So, hindi sila mababalik sa kahirapan or meron silang pampatuloy para mabuhay. Kasi hindi naman po lahat tayo ay sabay-sabay na mamamatay. So, dapat meron tayong life insurance. Health and disability. Paano naman kung nagkasakit tayo or na-disable tayo? Diba? Dapat meron tayong healthcare na wherein ito yung gagamitin natin, no? Kasi napakahirap naman din po na magtrabaho pa habang may sakit or na-disable tayo. So, yung isang pinakapundasyon nito, no, nandito na po sa IMG. So, ito po yung Kaiser Ultimate Health Builder. So, ipapakita ko po sa inyo later on. So, manage debt and reduce liability. Ito naman yung pangalawang block. So, kailangan i-manage natin yung mga utang natin, no? Kasi ito po yung anay na sumisira sa ating finances. Yung parang literal na anay na kumakain sa haligi ng ating bahay. Di ba po? So, kailangan walain natin yung mga utang na yan. Kasi wala po tayong peace of mind kung sakaling may utang tayo, di ba? Meron po tayong dalawang klase ng utang, di ba? Yung bad debt, wherein umutang tayo, tapos pangluho lang natin, no? Pambili natin ng mga gadgets na hindi naman kumikita, hindi naman natin ginagamit sa business, no? So, bad debt po ang tawag doon. Yung isa naman po is good debt. So, eto naman yung umutang tayo, tapos pinang-business tayo, tapos kumita yung pera natin, no? So, be wise po sa utang, no? So, pero mas maganda pa rin kung wala po tayong utang. And of course, ito, reduce liability. Yung mga pa 10 pesos, 20 pesos, no? I-reduce po natin, no? Kasi alam nyo po ba yung halagang yan, malaki na po yan in the future. And dito sa IMG, pwede kang makabili ng as low as 20 pesos na shares mo sa mga blue chip companies, no? Hindi natin namamalayan, no? Pachichichirya tayo, no? Pakoko. Kung nakatatlong beses kang mag-coke sa isang araw, bawas-bawasan mo yan. Isa pa, hindi yan healthy. Pagtubig ka na lang, di ba? Next is have an emergency fund. Ito po yung, by the root word emergency, no? Dapat may fund po tayo niyan. So, in case na magkaroon tayo ng hindi inaasahan, no? May madudukot po tayo. So, katumbas po yan ng 3 to 6 months ng income natin. Pero kung sakali naman na hindi pa natin kaya agad-agad, no? Unti-unti po yan hanggang sa mabuo. Next is building up savings or investment. So, ito yung pinaka-paborito natin. Especially me, ako din, no? Hindi rin natin maitatago. Ito yung ginagawa ko dati. Wala namang masama, no? Walang masama na meron tayo nito, no? Dapat ito po yung ihuli natin kasi ito yung pinaka bubong ng ating finances. Sabi ko nga, ulitin ko, hindi ito masama na meron ka nito as long as meron kayong pinakapundasyon. Bakit? Kasi kung sakaling pang nagkasakit tayo or may nangyari sa atin, no? Ano po ang magiging healthcare natin? Anong ipapakita natin sa doktor or ibebenta natin yung mga ari-arian natin, di ba? Ito na yung gagamitin natin, yung savings natin, mga investment natin, yung mga ari-arian na nabili natin, no? Isa pa, hindi naman po natin pwedeng sabihin kay doktor na, Dok, ibenta ko muna yung aking ari-arian, yung aking lupa bago mo ako gamutin. Paano po kung 50-50 na po tayo, no? Kung meron po tayong health card, no? I-present na lang po, ipapakita na lang po natin yung ating health card. Then, aasikasuhin na po tayo ng
hospital, di ba? So, dapat meron tayo lahat nito para ma-build natin yung strong financial foundation natin. Yung isang dito, no, na natutunan ko dito sa IMG, napakaganda. Meron akong tanong sa inyo, no? Ikaw na nanonood. May ex ka ba? Yan, di ba? Ako meron akong ex. So, pero kalimutan na natin yung mga ex na yan. Ito na po yung hindi natin kakalimutan na ex kasi ito po yung magpapayaman sa atin. Hindi tayo papaiyakin nito, bagkus papayamanin tayo. So, yan. Let me explain it to you. Meron tayo dito dalawang linya ng buhay. So, ang tawag dito, yung paakyat na line is wealth line. Kailangan nating paakyatin yan. Kasi younger, take care of your family. Totoo naman po yan, di ba? Habang bata-bata pa tayo yung nagte-take care sa ating family. So, especially kung tayo ay breadwinner, di ba? Kung meron na po tayong asawa, no? We are taking care of our kids, no? Our family, di ba? So, ang goal natin is, yan, older, taking care of your future. Kasi wala naman pong iba na gagawa niyan para sa atin, di ba? Hindi natin maiasa yan sa mga anak natin. Mga nanay, tatay, asawa, ibigan, kasi may mga kanya-kanyang pangarap din yung mga yan. Diba? So, lalo na lang kung sakali na nag-asawa yung iyong anak, no? Inaasahan mo na tutulungan ka someday pero nag-asawa. Sino po yung first na priority? Di ba po? Yung kanilang sariling pamilya. Kaya habang tinutulungan natin sila, no? Magtabi na rin po tayo para sa ating sarili. Yan, habang kaya pa natin. The next is responsibility line. Ito naman yung linyang pababa na wherein kailangan talaga nating pababain yung ating mga responsibilities. So, nagtatrabaho tayo. Malaki yung responsibilidad natin, no? So, let's just say meron tayong yearly income na 300,000. So, mayroon tayong mga permanent needs wherein hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mga to, no? Tulad na lang ng pagkain, tirahan, di ba? Damit. Hindi natin kayang mabuhay pag wala ang mga yan. Kung meron naman tayong mga anak, no? Yung pang-edukasyon ng ating mga anak, responsibilidad din po natin yan bilang isang magulang. Healthcare. Coach Rhea, bakit? Bakit responsibility ang healthcare? Kailan po ba tayo tinatamaan ng mga sakit? Or alam po ba natin kung kailan tayo tatamaan ng sakit? No? Lalo na nga po ngayon, no? Rider na yung sakit ngayon. Di natin alam, mamaya meron na pala tayong sakit. No? Housing loan, kung meron po tayong mga loans, responsibility rin po natin yan. Utang, ayan, responsibility nating bayaran yan, no? Kasi, sino pa ba ang magpapautang sa atin kung hindi natin bayaran yan? Kahit gaano man ka liit yan, kailangan natin bayaran, no? And, ang goal natin, sabi ko nga, no, magkaroon tayo ng passive income or living on interest and living on royalty income. Diba? Yung pera, yung interest ng pera natin, yun na lang yung ginagamit natin, no? Passive income, diba? Kahit na may permanent income or passive income na tayo, may mga permanent needs pa rin naman tayo na hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mga to. Andyan yung food, di ba? Shelter. Hindi natin kayang mabuhay kung wala yung mga yan. Clothing, isa rin yan. Recreation, kasi nga, kailangan naman i-enjoy na natin yung life natin in the future kahit para mas maganda nga kung bata-bata pa tayo, no? Na mag-start, di ba? Para mas ma-enjoy natin in the future. Healthcare fund, kailangan nating meron yan. Especially pag matanda na tayo kasi nga po, uulitin ko, no? Kailan ba sisibol yung mga sakit-sakit natin, di ba? Mas lalabas ang mga sakit natin pag matanda na po tayo. Debt-free, dapat wala na rin po tayong utang, di ba? Sino gusto, no? Na matanda na po tayo, ugod-ugod na, tapos may utang pa tayo. Di ba? Ang hirap naman po niyan. And of course, kids working. So, meaning to say, nabawasan o bumaba na yung responsibility natin. Di ba? Kasi nagkatrabaho na yung ating mga anak. Hindi natin sila pinapaaral. So, ayan, financial freedom. Dapat financial freedom na din po tayo
pag matanda na rin po tayo. May tanong dito, no? So, i-type mo dyan sa baba kung ano ba yung gusto mo, no? Na maging financially free. Young ba or old? No? Of course, ako young. Gusto ko young para ma-enjoy ko yung buhay ko or pera ko in the future. Diba? So, sa buhay, meron tayong dalawang if. Yung isa is, what if we live too long? Kasi pinagpe-pray natin na, Lord, buhayin mo ako ng matagal kasi marami pa akong responsibility. Agree na ni Lord yun. No? Binuhay tayo hanggang 99 years old. Who would know? Diba? Kasi we prayed for it. So, anong kailangan natin? Dapat meron tayong investment and long-term care. Para ito yung gagastusin natin in the future pagka binuhay tayo ni Lord ng matagal. Yung isa naman is, what if we die too soon? Ano yung kailangan natin? So, kailangan natin na life insurance. Kasi uulitin ko, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung instant money na matatanggap ng ating family just in case na we die too soon. Diba? So, ayan, along the way, habang sa gitna na tayo ng building our wealth, na-disable tayo or nagkasakit. So, kailangan meron tayong healthcare upang sa ganon, hindi po tayo mababak to zero. So, sabi dito, your minimum responsibility is yearly income times 20. Bakit times 20 yan? Para ma-offset po yung inflation or yung pagtaas ng bilihin. Di ba ramdam na po natin ngayon? So, how much more in the future? So, paano ba yan, Coach Rhea? So, yung example dito is 300,000 yung income niya yearly. So, times 20 natin yan. So, 6 million dapat yung responsibility niya or meron siya dapat niya. No? So, every peso save is a peso decrease of your responsibility. Totoo naman po yan. Kada piso na ma-save natin ay nababawas yan sa ating responsibilidad. So, paano ba yan? So, let's just say 6 million, no? Pag nakasave tayo ng 1 million, bababa yan ng 5 million. Pag nakasave tayo ng 4 million, bababa yan ng 2 million hanggang sa ma-reach natin yung 6 million and of course, zero responsibility na po tayo niyan. So, 6 million times 10%, so 600,000 per year po dapat. So, ayan. Yung tatlong to, meron na po tayo dito sa IMG. So, ito ang Ultimate Kaiser Health Builder Program na wherein 7 years savings period and 13 years waiting periods, all in all, 20 years po na mag-mature yung ating pera. So, like for example, yung example dito sa screen is K100. Ganito rin yung plan na kinuha ko kasi gusto kong maging million yung pera ko in the future, no? So, ang installment amount niya is annual, naka-base po siya annual. So, 58,821. So, discount po tayo dyan ng 2 buwan. And ang contract price niya is 411,750. So, yung example dito is, nag-start siya age 22. So, at the age of 29, yan, tapos na yung kanyang savings plan. So, waiting na lang siya ng 13 years. So, at the age of 42, yan, doon na mag-mature yung kanyang pera. So, kung gusto mong malaman kung ano ba yung magandang plan para sa iyong age ngayon, no? I-contact mo sa aking personal Facebook, nandyan sa ating link sa baba. Yan, sabihin mo po or i-message mo ako, i-contact mo ako, paano po yung Ultimate Kaiser Health Builder. I'm willing to know more about it, kung magkano yung nararapat para sa akin. And then, I will message you back or call you, no? Para ma-explain po sa inyo. So, during 7 years of savings, no, hindi po tayo covered ng pre-existing illnesses. Pero at the 8th year onward, no, covered na po tayo niyan. Kahit na hindi tayo covered dito sa first 7 years, no, or during accumulation period, meron po tayong mga benefits dyan. Number 1 is annual physical examination. Eto, na-try ko po ito nung last July na umuwi po ako. So, dalawa po kami ng father ko. Libre po lahat. No? Wala kaming nagastos ni 5. Kasi nga po, isa itong benefits natin. No? So, kapag ka-age 35 and above, ayan, covered na po tayo ng pap smear and ECG. And of course, sa mga affiliated hospitals natin, mga private po yung
ating mga affiliated hospitals. And ayan, number 2 is dental health benefits, mga basic pasta filling, yung cleaning, basic tooth extraction, yan. Libre po lahat yan sa mga accredited dental clinics natin. And member's choice of room and board na 1,000 per day. Depende po ito sa plan na desire po natin. Yung sa akin, yung tulad nitong example is K100, so 1,000 po yan. And yung annual benefit limit, depende rin po ito sa plan na desire natin. So, 60,000 per year po yung K100. So, like for example, paano ba gamitin to? Like for example, na-hospitalize po tayo, then hindi po natin or nagkaroon po tayo ng bill na 30,000 and hindi po natin kayang bayaran ng hospital. Pwede po natin kausapin si Kaiser na siya po yung magbabayad. Pero kung 5,000 lang naman yung hospital bill natin or 10,000 and kaya po nating bayaran, no? Huwag muna po natin gamitin yung annual benefit limit natin. Bakit? Kasi nga po, ibabalik po ni Kaiser yung 85% ng ating contract price, di ba? So, all in all, para makuha natin yung buong maturity ng ating pera. Basic medical health benefits, yan, wantosawa tayong medical, no? Sa mga affiliated clinics and hospitals, yan, libre po. Number 6, ito yung isang pinakagustuhan ko kasi magkakaroon tayo ng peace of mind dito talaga. So, waiver of installment due to death, no? Pag namatay po tayo, no? Ma-waive na po yung 7 years. So, like for example, ako nagsasave, no? Naka 1 year ako, 2 years, or 3 years, let's just say, no? Sa kasamaang palad, nawala po ako. So, ma-waive na po yan. Bayad na lahat yan. So, waiting na lang po yung first beneficiary ko sa aking pera, no? Matra-transfer na po sa kanya. So, siya na po yung gagamit sa mga benefits na meron ako. Diba? Napakaganda. And, yan, number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ito naman po, like for example, napatunayan na bedridden ako in 6 months, no? Napatunayan na hindi ko na talaga kaya, wala na akong kapasidad na magtrabaho. So, yan, mawi-waive na rin yung 7 years na yan. So, meaning to say, waiting na lang din ako sa aking pera, no? Term life insurance coverage, napakaganda kasi meron na siyang life insurance, no? So, like for example, ako, no, namatay, wag naman po sana, meron pong makukuha yung family ko or yung first beneficiary ko na 450,000 pesos. Ulitin ko po, depende po yan sa plan na desire natin. Ang cost of death ko naman is accidental times 2 po yung term life insurance coverage ko. So, 450,000 times 2, so 900,000 pesos po yung makukuha ng aking family. Pero, meron po tayong 2 years contestability po dito, no? Like for example, ako namatay sa normal death, iko-contest po yung aking bangkay, no? Kasi nga, ikat naman po yan ng life insurances, mga healthcare, no? Meron po yung contestability. So, yan, kung i-contest ko and then nalaman ko na may pre-existing illnesses ako before ako kumuha ng Kaiser, no? Hindi po makukuha ng family ko yung term life insurance. So, yan, kasi hindi na po tayo i-entertain or gustong bigyan, no, ni Kaiser kung meron na po tayong pre-existing illnesses. So, dapat healthy po tayo. And number 9, accidental death and dismemberment. So, meron din po tayong lahat po ng parte ng katawan, meron po yung corresponding value. And family assistance services, no? Sa mga immediate family po to, tulad ng si nanay, tatay, kung single po tayo. Kapatid, yan. Pero kung may asawa na po, syempre, si asawa at saka yung mga anak. So, ito, no? Know how money works. Napakaganda. Alamin natin kung paano ba kumita yung pera, no? Magtrabaho yung pera para sa atin. Money works in compound interest.
So, compound interest, meaning to say, yung interest ng pera natin, nag-earn ng interest, di ba? Nag-earn interest ng pera, earning, interest, earning, di ba? Napakaganda. So, ito po yung Rule of 72 na pinapopular ni lolo natin, na si Lolo Albert Einstein, na ito yung ginamit nila, no? Ginagamit ng mga mayayaman. Bakit ba sila lalong mas yumayaman? So, paano ba yan, Coach Rhea? 72, yan, divide by interest rate, kung saan ka naglagay ng pera mo, equals doon mo malalaman kung paano magdoble, kailan magdoble ang iyong pera. Diba? Kung sabi nila, bukas o next week, next month, kikita yung pera mo dito, magdodoble, kabahan ka na. Kasi nga po, hindi ganon kadaling kumita ng pera. Para lang din po yan ng mangga, puno ng mangga, di ba? Like for example, nagtanim ka ng mangga, di ba? Hindi naman po bukas, next week, next month, bubunga na agad. Bumamunga yung mangga. Ganito po yung pera. Paano ba to ang magic compound interest? So, meron tayong magkakaibigan dito, si Mr. A, Mr. B, tsaka si Mr. C. Pare-parehas silang 29 years old, kung pare-parehas din po sila ng pera na in-invest. So, tignan natin kung sino yung mas mabilis kumita yung pera or mas wise sa kanila, no? So, si Mr. A, nilagay niya yung pera niya sa 4%. So, i-apply natin ang rule of 72. 72 divide by 4. So, 18 years, every 18 years na magdodoble yung pera ni Mr. A. So, 29 plus 18 at the age of 47, naging 200,000 na siya. So, at the age of 65, 400,000 yung pera ni Mr. A. So, tanong ko po sa inyo na nanonood or nakikinig sa akin, no? Age 65, kasya po ba yung 400,000 na to? I-chat mo po dyan sa ating comment section, no? Kung kasya na po ba sa atin ito. So, yan. Si Mr. B naman, nakakita siya ng company wherein kumikita ng 8% yung pera niya. So, again, apply natin yung rule of 72. 72 divided by 8 at the year 9, no? Every 9th year na magdodoble ang pera ni Mr. B. So, at the age of 38, kasi 29 plus 9, naging 200,000 yung pera niya. So, yan, kumita siya 2 beses hanggang sa so, ayan, at the age of 65, naging 1.6 million yung pera ni Mr. P. So, okay na po ba ito? Sapat na po ba sa atin to at the age of 65? Malaki-laki, di ba? Okay na rin, di ba? Yan. Pero, si Mr. C, nakapakinig siya ng financial education, nalaman niya na 12% yung interest rate. So, in-apply niya agad, no? So, 72 divide by 12, every 6 years na nagdodoble yung pera ni Mr. C. So, at the age of 35, no? Naging 200,000 yung pera niya. So, at the age of 65, 6.4 million. So, sino po yung pinakamalaki ng pera? Ni-invest natin dito sa 4% sa time deposit. Let's just say, no? Why not na tayo na lang dumiretso dito sa 12%? Diba? Tignan nyo po yung difference, 6 million po, no? Masaya naman tayo na binibigyan tayo ng payong, bag, ballpen, diba? Notebook, pero lingid sa kaalaman natin, sa kanila na po yung buong, no, 6 million, diba? Why not na dumiretso na lang po tayo? Para tayo, sa atin na po ito buong buo. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Ito po yung mga sikreto ng mga mayayaman. Diba? So, why not? I-apply po natin ito para po sa ganun. Atin yung pera natin ng buong buo. Payamanin natin yung sarili natin at hindi po yung iba. No? So, what do wealthy know that normal people don't? Ito yung hindi natin alam na mga normal lang, no? Average people lang, no? Na alam ng mga mayayaman. Sabi ko nga kanina, lamang ang may alam. So, best saving formula, napakaganda nito, no? Kasi tinuturo din sa atin paano maging generous, no? Ito po yung prosperity formula. Paano ba yan, Coach Rhea?
Pag-receive po natin ng income natin, 100% po yan, ibawas na natin yung 10%. Yan po yung tithes natin. Kasi nga po, di ba? Yung Malakay 3:10, anong sabi doon? Di ba? So, dapat ibalik po natin ito kay Lord. Ibigay natin to kay Lord kasi sa Kanya po ito. Sa Kanya galing lahat ng anong meron tayo. And next is savings. Ibawas na rin po natin yung 20%. Bayaran naman po natin yung sarili natin, no? 20% lang yan. Meron po tira na 70%. Diba? Napakalaki nito na pang-expenses and lifestyle natin or hindi naman kaya pang-bigay natin or pampadala natin sa Pilipinas. Kung isa po tayong OFW. Diba? Pang tulong natin sa ating family. And sabi dito, Egypt survived the 7 years of famine by keeping 1/5 or 20% of the harvest during the 7 years of plenty. If familiar po kayo or alam nyo po yung story about Joseph the Dreamer, di ba? Napanaginipan nila na magkakaroon ng paggutom in the next 7 years. So, nag-ipon na sila agad-agad. So, nakasurvive sila sa famine na yan. So, ito bilang isang IMG member, no? Pinaka-advantage natin. Sabi dito, total solution in a one-stop shop platform. Totoo po yan. Parang ano lang din yan, no? Pagpasok mo sa SM, makikita mo na lahat ang kailangan mo. Ganon din po ang IMG. So, bilang isang IMG, wala ka na pong middleman or agent. Pwede ka nang dumiretso kay healthcare kung like for example, gusto mong magkaroon ng healthcare. Like for example, life insurance, pwede ka nang dumiretso kay Manila Bankers. And meron na rin po tayong 50,000 Fidelity Life Insurance sa atin, no? Benefits po natin yan bilang isang IMG member. Kung gusto mong magkaroon ng investment, yan, dumiretso ka na sa mga investment vehicles na to. So disclaimer lamang po, no, IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Rampur Financials. And pagka gusto po natin magkaroon ng real estate, ito po yung mga partners company natin na mga real estate. And kapag gusto natin ng mga non-life insurance, no, general insurances, diretso na po tayo. And of course, yung mga allied services natin. So, affiliated na po tayo ni Palawan Express. So, may mga katanungan po dito, no? So, sabi dito, do you want to have direct access to multiple companies and earn income? If yes, then join IMG. Do you want to become your own money manager in one-stop shop platform like this? If yes, then join IMG. So, do you want to have full understanding of the products you buy para po maiwasan po tayong ma-scam like investment, healthcare, insurance, and etc. Kailangan po natin munang aralin bago natin mag-i-invest sa mga yan. So, dito sa IMG, no, meron po tayo niyan. 1 to sawa po yan. So, if yes, then join IMG. So, do you want to build a solid financial foundation and do business in the financial industry? Tulad po natin, no, sa akin, no, sinishare ko po yung mission ni IMG, no. So, if yes, then join IMG. New world of possibilities. Ito po yung IMG, the membership revolution. So, IMG, the first DIY or do-it-yourself and members benefit platform in the financial industry. Totoo po yan, no? Tayo po yung pinakauna na DIY, no? There are more than 66 benefits of being an IMG member and counting pa po yan. So, ito po sila bilang isang IMG member. Ito po yung top benefits. Magkakaroon po tayo na opening account na 1,000 sa mutual fund natin sa Soldivo, no? Meron po tayo dyan 1,000 pesos. Pwede po tayong magdagdag ng as low as 20 pesos na lamang po. And meron din po tayong up to 300,000 free personal accident insurance. Diyan po sa Pilipinas, bilang associate, no, or new member, meron po tayong 100,000 pesos. And meron din po tayong automatic na 50,000 life insurance coverage with Fidelity Life Mutual Benefit Association Inc. Diba? Napakaganda. Agad-agad na. Meron na po yung tatlong ito. So, ayan, diba?
Kung gusto nyo pong malaman yung lahat po ng mga benefits, no, ilalagay ko rin po sa aking description box kasi meron po akong ginawa na video na about sa mga benefits. Yan, pwede nyo pong panoorin din po ito. So, ano ba yung next na gagawin natin? No? So, join IMG community. So, paano ba yan, Coach Rhea? Madali lang po. So, Jose, diba? Or join, own, share, and earn. So, join. Diyan sa Pilipinas, 6,000 pesos. Lahat po ng benefits na wherein na makikita dito sa video na to, no? Lalagay ko po dito sa ating, or dyan sa ating description box. And 10,000 pesos sa international like me. Depende po yan sa rate ng ating remittance ng pera natin. So, meron din po tayong 1,500 pesos na yearly renewal po natin. No? Small amount but can help you solve big money problem. Totoo naman po yan. Magkanong 6,000 or 10,000 na po ba ang dumaan sa ating mga palad? Na? So, ito, isang sakripisyo lang po ito. Kasi ito po ay lifetime membership na po siya. And, own. Start building a solid financial foundation with Kaiser Ultimate Health Builder. Kasi 3-in-1 na po siya. Napakaganda. Meron na po siyang healthcare protection, meron na po siyang life insurance, and meron na rin po siyang investment. So, na-solve na yung tatlong 3 building blocks ng ating how to build our solid financial foundation. And share para po makapag-earn tayo. We don't sell dito sa IMG, hindi po tayo nagbebenta. Wala naman po kayong narinig na binenta ko, di ba, na tulad ng sabon, kape, di ba? Wala po tayong product na ganon. We just share and we educate. Sineshare lang po natin kung anong meron sa atin. Kung paano ba mag-save, mag-invest, no? I-educate natin po sila, no? Kapag ma-educate natin sila, in-apply po nila, then magkakaroon po tayo ng another source of income, meaning to say, ma-increase na po yung ating cash flow. So, ayan. Ano pa ba yung hinihintay natin, di ba? Let's start now. And kung gusto mong i-assist kita, matulungan kita kung paano ba mag-join ng IMG, message mo ako sa aking personal Facebook. Nandyan po yung link sa baba. Yan, para po ma-reach out or ma-contact mo ako, then ma-assist po kita. And sabi nga ni Bill Gates, no? If you're born poor, it's not your mistake. Totoo naman po yan. Pag pinanganak po tayong mahirap, hindi po natin kasalanan. But if you die poor, it's your mistake. Pero kung namatay po tayo mahirap, kasalanan na po natin yon. Kasi alam po natin kung paano magpayaman, pero hindi po tayo nag-take action. Diba? So, yan po ay sabi ni Lolo Bill Gates, hindi po ako. So, what are you waiting for, diba? Join now. So, thank you so much sa aking panonood. At kung sakaling na-reach mo yung area na to, video na to, no? Bibigyan kita ng Campaign and Protect na free 20,000 personal accident insurance. So, nandito yung how it works. Basahin mo po and then i-message mo po ako or i-message mo dyan, say comment mo dyan down below. Gusto ko po ng Campaign and Protect para po ma-reach out kita, no? And i-message mo ako sa aking personal Facebook. Andito po siya, no? Papakita ko po. And nandito po sa screen, I should say, para po tulungan kita. So, anong gagawin natin? Kung nagustuhan po natin pakinggan natin, anong sabi dito sa screen? Take action. So, sabi dito, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, ano man yung mga excuses na yan, one thing for sure, you're going to get old next year. Totoo yan, tumatanda po tayo, patanda ng patanda. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. Diba? So, kahit anong excuses yan, wala po tayong magagawa. Kailangan nating mag-save ng pang-edukasyon nila, no? No matter what excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Kasi hindi po lahat or hindi po lahat ng oras, no, ay malakas tayo or masigla tayo, no? So, meaning to say, di ba, tumatanda naman tayo, no? Meaning to say,
wala na po tayo ng active income. So, habang kaya pa natin, when we are able to save, let's start now. Take action, ika nga, no? So, contact mo ako dyan, no? Message mo ako dyan sa comment section, contact mo sa aking personal Facebook. So, yan. Thank you so much for watching. And God bless po sa ating lahat. If you find this video helpful, kung marami ka pong natutunan, no, i-message mo po ako sa aking personal Facebook. Nandyan po sa ating description box. And kung alam mo pong nakakatulong din to sa iba, no, i-share mo na rin po sa iyong mga kaibigan, ng iyong mga kamag-anak, no. And, of course, wag mo na rin pong kalimutang mag-like and, of course, comment kind words sa ibaba. And I highly appreciate that po. Maraming salamat!